Sa halagang 5,000, nakapagpatayo ng milyong-milyong skincare empire at bukod dyan, nakuha niya ang pangarap niyang bahay, pangarap niyang sasakyan, pangarap niyang buhay para sa pamilya niya sa halagang 5,000. Mga magkano kapital mo nun? Siguro wala pa pong 5,000. Kailan mo nabawi yung 5,000 pesos? Gaano katagal? Saglit lang po, less than a month lang. Pero bago natin pag-usapan kung sino nga ba itong negosyante na sa halagang 5,000 ay yumaman ng todo, ay gusto ko munang maintindihan ninyo na karamihan ng mga tao ang iniisip nila kung bakit hindi sila nagtatagumpay sa buhay dahil wala silang puhunan. Kaya naman, nag-feature kami dito sa RDR Talks na kahit 5,000 lang ay pwede kang yumaman. Isa sa mga pinaka-nagte-trending na mga produkto ngayon sa online, sa TikTok Shop at sa lahat ng platform, nakikita nyong lagi ang Prestige International. Sila po ay nagpo-provide ng napakagagandang quality ng mga produktong skincare sa buong Pilipinas. Ngayon, makakasama natin mga boss, ang founder ng Prestige International at siya rin po ang may-ari ng Manix Carancho Manufacturing na siya naman pong nagmamanufacture ng mga pinaka-top-notch and quality na mga skincare product. Walang iba ang ating bossing, Boss Manix Carancho. Welcome, boss! Ay, magandang hapon po sa inyo, Boss RDR. Yeah, and gusto ko lang i-acknowledge na talagang yung produkto ninyo, isa sa pinakamabili ngayon sa merkado, lalong-lalo na sa TikTok Shop, no? So, paano mo nagawa ito? Before kasi, meron kaming salon. Business partner kami ng sister ko way back 2013, 2014. Ako yung tao kasi na ayaw kung walang ginagawa. So, hindi naman ako marunong mag-shampoo, mag-color. Nandun lang ako lagi sa reception, at si sales talk. After nun, wala na akong gagawin. Since yung pasok ko parang mga thrice a week lang. So, may mga bakante akong mga araw na ayaw kung wala akong ginagawa. So, nagdi-training ako ng paano gumawa ng sabon, lotions, and other cosmetics. So, sabi ko, what if bentahan ko to ng mga sabon? Since marunong naman ako gumawa. Nag-trial lang ako. Then, doon na nagsimula. Bumabalik-balik na yung mga customer na binentahan ko ng mga sabon. Saan mo nakuha yung pagiging entrepreneur mindset mo? Siguro sa parents ko kasi hindi kami pinalaki na parang bigay lahat ng luho. Though meron naman sila pero hindi pa rin talaga binibigay sa amin. Kailangan nyo pagtrabahuan din lahat ng binibigay sa amin. Nung grade school, yan, pinapunta na kami sa mga pawn shop namin. Then, yun, sasahuran kami kahit wala namang, para makita lang namin yung transactions na nangyayari. So, ibig sabihin, ang pamilya mo talagang may kaya? Nagsimula silang wala. Tatay ko, bus driver. So, nanay ko, nagbebenta ng mani sa sinihan din. Pero sila, Nagsumikap sa buhay hanggang sa nakapagnegosyo. Nagnegosyo sila ng mga pawn shops din. Pero jewelry. So, yung pawn shop ng mga magulang mo, napalago nila ito? Umabot sila ng 70 plus branches that time kasi hindi pa saturated. Pero, yung mga magulang mo na itaguyod kayo ng maayos, no? Kahit bus driver lang, nagtitinda lang ng mani. Pero, nagawa nila ng paraan na umasenso at ang naging bunga, nagkaroon kayo ng magandang buhay. Papa ko po kasi medyo ambisyoso. Mataas yung pangarap talaga kahit imposible na. Nagbunga naman lahat. So, ikaw naging ambisyoso ka rin? Sobra. Bata pa lang ako, nagdo-drawing na ako sa likod ng ito yung mga gusto ko, ito yung gusto ko sa bangko ko. Parang na-drawing ko na po nung bata ko, na gusto ko ng planta. Tapos mga luxury cars, yan. Na-drawing ko po lahat sila. So, ibig sabihin, gumawa ka ng dream board mo? Yes. Kasi yung sister ko medyo naniniwala sa mga ganon. Sabi ko, ano yung gusto ko mangyari pag lang. So, yun. Natupad naman. So, ano maipapayo mo sa mga taong gusto nilang umpisahan yung pangarap nila? Mahal nyo dapat yung gusto nyong pangarapin. Kasi kung di nyo siya gusto, panghinaan ka ng loob sa kalagitnaan or pag meron ng mga challenges, hihinto ka. Pero kung mahal mo yung ginagawa mo, magkaroon man ng problema, hindi ka titigil. Wow. Tuloy-tuloy lang. Grabe yun. Napaka-powerful nung sinabi mo na yun. And I know na marami dyan ang nabuhayan ng loob. Kasi pinanghinaan na sila eh. Kasi alam mo ba't ka pinanghihinaan? Unang-una, hindi mo alam kung ano yung gusto mo eh. Pangalawa, hindi ka nangangarap eh.
na makuha ito. Ngayon, pumunta naman tayo kasi may pangarap ka, no? Ang na-instill naman sa'yo ng mga magulang mo yung disiplina. Kasi sinabi mo sa akin kanina na kahit may pera kayo, hindi kayo basta-basta binibigyan ng pera. Pagtatrabahuan mo. So, gaano ka-importante yung disiplina sa success? Dapat yung pera pinapaikot nyo muna sa negosyo bago yung mga luho. May time naman sa mga luho eh. Pero once na inuna mo yon, baka magka-problema. Wala kang backup. Alam mo naman na sa sarili mo kung pwede ka nang bumili ng mga luho. Is there any struggle while nagninegosyo ka? Meron. Kasi nag-start kami 2014. Then may distributors ako. Then yung distributors ko nun by mga 2015, nagtayo din sila ng sarili. So, lahat ng distributors namin, linilipat na pala sa kabila. So, ibang brand na yung binibenta nila? Yes. Pero hindi naman sila naging successful. Pero naapektuhan po ako na parang gusto ko na isara. Sabi ko, iubos ko na lang to. Then, focus na po kami sa ibang business like poultry. Kaso, nung pinaubos namin yung stocks worth 2 million, nag-repeat orders na naman sila. Tinuloy ko na lang kasi hinanap, mas lumaki yung demand. Sabi ko, tuloy na lang din. So, Correct. yun po. Yun yung nangyari. Ang natututunan ko sa iyo ngayon, number 1, dapat mangarap ka. Yes. Pangalawa, dapat may disiplina ka. Pag pinagsama mo yung dalawa, bibigyan ka talaga ng blessing ng Diyos. Tapos ingatan. Ayun, maganda. Sige nga, explain mo nga paano iingatan. Huwag niyo ilalagay sa ulo niyo yung success na binibigay kasi temporary lang lahat yan. Maging humble ka lang kasi anytime pwede ka palitan. Huwag kang mag-isip ng masama sa mga ibang competitors mo kasi anytime pwede kang mawala sa position mo. Right. Pag-usapan naman natin yung in terms of branding and marketing. Paano mo pinasikat yung mga produkto ng Prestige? Umingay po siya nung sa TikTok. Nakipag-collab po ako sa mga ibang mga TikTokers din po na pinopromote yung product. Pinadalahan namin lahat ng kakilala namin ng mga Pinasample nyo. Bakit sa palagay mo na-sustain mo yun? tinuloy-tuloy namin kahit minsan po walang nangyayari. Minsan walang ROI kasi kailangan namin magpakilala talaga sa buong Philippines. So, nag-invest talaga ako sa marketing na kahit masakit maglabas, sa repeat orders na lang kami baba. Sa una, lugi po talaga, labas po talaga sa market. Minsan talaga, lalo na nag-uumpisa kayo, ang magandang lesson doon na nakuha is maghanap kayo ng mga kakolab ninyo ng mga influencers. Kasi makakatulong siya talaga sa brand. So, paano kayo nag-quality assurance sa mga produkto ninyo? Sa planta po, may mga laboratory po doon na nag-check, nagpapatubo kami ng mga amag kung sakaling tutubuan yung product. Ganon? Po, para ma-check kung okay yung product. Nilalagay namin sila sa oven para i-check kung after 3 months ba, same pa rin yung itsura niya. Magtutubig ba siya? Lalabnaw ba siya? Kasi yung 3 months po is equivalent ng 3 years pag naka-oven po. Okay. So, hindi na namin kailangan mag-antay ng 3 years to check kung okay yung product. At the same time, chine-check din namin sa management namin, tinetest namin lahat ng products. Nagbe-breakout ba sila sa 100 na tao? Ilan ang nag-breakout? Ilan yung pumuti? Ganun yung ginagawa. Unlike sa iba, parang sige, okay na yan. Which is, hindi namin pwedeng gawin kasi sayang po lahat ng efforts nyo sa marketing kung isang produkto mo is pumalpak na madadamay yung ibang magandang produkto. So, hindi kami nagmamadaling maglabas ng product. So, yung product ninyo talagang dumadaan sa masusing pag-aaral. Paano yun naman yung process ninyo para sa pagpapa-approve ng produkto ninyo sa FDA? May mga regulatory po kami in-house, so sila po ang nagpa-process noon. Before lumabas yung produkto, FDA approved na dapat siya. Ganon ang process ninyo? Opo, yun po yung dapat, pero yung sa iba, pag mga maliliit pa lang, labas muna, tapos pag sumikat, tsaka papapelan. Pero minsan kasi, pag sobrang lumakas yung produkto mo at wala kang FDA, pwede mong ikabagsak po yun. Correct. Mas magandang gawin na po ng tama una pa lang. Correct. Yung sa manufacturing plant ninyo, example sa sabon, magkano usually ang cost niyan kung magpapa-manufacture ako? Around nasa 20 pesos. 20 pesos. 15 to 20. Depende po sa size. Tapos magkano bentahan nila? Pwede niyo po ibenta ng 50 to 100 pesos. Ang laki na tubo. Kaya pala ang daming yumaman dyan. Boss, ito tanong ko sa'yo, meron kang sarili mong brand. Bakit gumawa ka pa ng manufacturing at gumagawa ka ng mga kalaban mo? Minsan, masyadong stable yung brand. Naiinip na naman po ako. So, yun po, kailangan kong gumawa ng another business na malapit sa una kong negosyo. Ayoko po ng malayo kasi mawawala po yung focus ko. Since magbe-benefit naman ako sa sarili kong planta, magkuha na lang din kami ng mga ibang brands na makakadagdag ng income sa amin. Pero kakaiba ka, ikaw lang ang nakita kong negosyante na gumagawa ka ng sarili mong kaaway at kalaban sa brand.
established na rin siguro si Prestige para sa maging competitor ng ibang beauty products. Pero kung sakali man lumakas, kami rin naman magbe-benefit nun kasi kami gagawa ng product. Magaling lang. Ang napakahusay mo dun. Ang galing ng process na ginawa mo dun. And bakit ang purpose mo ngayon is to provide opportunities for other people? Employment talaga ang gusto ko, maliban sa mga resellers namin. Kasi nung una, sa bahay lang kami naglalagay. 5-10 lang kami. Ngayon, parami na ng parami. Ilan na empleyado mo ngayon? Pag peak season po is nasa 500. Then pag low po is mga 100. Pagka marami kayong gawa, 500 ang empleyado mo. Pero pagka hindi pa masyadong... Pag saktuhan lang po, nasa 100 to 100. Ang manufacturing plant ninyo nasaan? Nasa Pangasinan. Pangasinan. Pero kung taga Metro Manila ako na entrepreneur, paano ang process ninyo? Pwede po tayo mag-meeting dito sa Manila. Then, magpapadala kami ng sample sa inyo. Online na po yung transaction. Right. Usually, mga kapwa CEO ko rin naman po yung mga nagpapagawa. Then, papadala sila ng sample, papadala namin ng gawa din po namin. Tapos, yung payment through online na. Sa mga gustong mag-umpisa ng negosyo, anong best advice mo sa kanila? Siguro, mag-try muna kayong mag-resell ng produkto. Aralin nyo muna yung market. Huwag muna kayo magpaka-CEO agad. Depende kung gaano kayo ka-risk taker, pero kung sakto lang yung budget nyo, gusto nyo magsimula, gusto nyo kumita, mag-resell muna kayo ng mga established na ng mga brands. Aralin nyo yung market, then pag sa tingin nyo ready na kayo magpa-handoff ng product, ready na kayong makipagdigmaan sa skincare industry, then proceed na kayo. Saturated na raw ang skincare industry. Medyo kami rin, parang hindi kami tumitigil sa marketing kasi pabonggahan, di naman ganyan dati na parang panahon po namin wala namang pa-billboard wala naman din pa-araneta, wala ring pa-endorser. Medyo nag-iiban na talaga. Kailangan mong humabol kung hindi mapag-iiwan. Ito, Boss Manix, medyo personal question. Is there a time na nagipit ka rin? Dumating po yung time na yon nung kabataan ko po. Nung 17 kasi nagtayo ako ng pawn shop that time. Sa Manila naman. Sarili mo? Opo, pero pawn shop po siya ng mga cellphone. Yun po yung mga parang 1% per day. Yung mga saglitan lang po. 17 ako, first million ko din po yun. Then, parang after ilang years, parang nagsilabasan yung mga China phones. So, humihina na po yung nagsasanla sa amin na parang hindi na rin worth it na magtuloy pa kasi sobrang liit na nung kita. Hindi naman po siya negative, pero yung effort is hindi na po bagay doon sa kinikita niya. Kaya parang ininto ko na rin. Ito, Boss Manix, no? So, you also have talent agency, I believe. Anong pangalan? Manix Management. Manix Management. Okay. Kinonect ko din po siya sa business ko kasi makakatulong din yon sa pag-market ng business. Kasi ngayon sobrang mahal ng mga influencers. Parang mga presyo na rin sila ng artist. Kaya sabi ko bubuo na lang ako para sila na lang mag-promote. Mas mura kami. At makakatulong din sa mga ima-manufacture mo ng mga produkto. Yun nga po, parang sabi ko, kung magninegosyo ako, ayoko nang matatanggal yung focus ko sa isang business. Kasi marami po ako nakita mga CEO na iba-ibang klase na industry na minsan bumabagsak sila kasi hindi na nila alam kung ano yung focus na uunahin po. Ang term dyan is vertical or forward integration. So magkakakonect yung mga negosyong binubuksan mo. So isa sa mga talent mo na babalita ngayon si Fiang. Pia Smith. Bale, mga 3 years na po siya sa akin before siya pumasok sa PBB. Kamusta ba siya? Medyo busy. Minsan nasasamahan ko siya sa mga endorsements niya, sa mga gig niya. Kaso minsan hindi rin sakto yung oras ko para mabantayan. Pero may mga managers naman po siya na. Ano masasabi mo doon sa mga bashers niya? Okay lang. Dati pa naman kasi si Fiang, sanay yan sa bash. Hindi na lang din namin dinadamdam yung mga sinasabi ng mga tao. Medyo masasakit din pero kumbaga nasanay na. Normal. Pero talented ba talaga siya? Sa sayaw po, wala naman din po. Yung pagkanta? Sa pagkanta, tinatry niya naman po. Bukod kay Fiang, sino pang mga talent? Meron naman kami mga TikTok influencers din po na may 20 million followers sa TikTok and mga singers po. Sila Justin Calusin, Monica Bianca, mga sa TikTok lang. Ayan, so ibig sabihin kung ako pala, gusto ko maging CEO, paggawa ko sa'yo ng produkto, kuha
kukuha ko sa'yo ng talent, ang bilis lang yumaman. May marketing services din po kami. So, all in. So magaguide nyo talaga sila, Opo. no? Yung iba po minsan mas hindi yung man-off ang gusto nila eh. Parang sige, dyan na kami papaman-off para ma-connect kami dito sa brand na to, ma-connect kami sa management, ma-connect kami sa marketing nila. Parang yun yung hindi po yung pag-manufacture talaga yung gusto. Parang gusto nila yung perks na makukuha nila pag nagpa-manufacture sila sa Sobrang galing mong business. uh, Kinonect mo lahat. Opo. Talagang ginawa mong one-stop shop yung sarili mo. Boss Manix, ngayon na maunlad ka na. Umasenso ka na talaga. Kumbaga, sumakses ka na talaga. Boss Manix, talagang successful ka na ngayon. Ano pa yung what's next? Ang future plans ko po is magpasok naman into capsules and drinks para connected pa rin sa business. Sa rentals naman po, kunyari may sobrang income or extra na pera kesa natutulog siya sa bank or ibili ko ng luho or what. Pinangpapagawa ko po ng mga townhouses malapit din po sa planta. So ngayon po may mga 30 plus na po akong townhouses na pinaparent para pagtanda ko po may income ako kasi di ko naman po alam hanggang kailan yung business ko. So pag tanda, meron akong income sa rentals. Alam mo, ngayon ko lang nalaman, ganyan ka pala. Kasi lagi lang kita nakikita sa billboard, sa TikTok. Pero iba ka palang negosyante, kakaiba ka. Lupa, income generating asset, venture na konektado sa negosyo. Talagang prepared ka sa buhay. Yun ang na-notice ko sa'yo. Bawat galaw ko dapat calculated and dapat pinag-isipan talaga. Kasi takot na ako bumalik sa time na walang-wala talaga. Nangyari sa'yo? Nangyari po yun nung bumagsak din po yung isang business ko po. Food business naman siya. Since bata, hindi ko alam na hindi pala tumatagal yung mga fad na mga products. Siyempre, as bata, maraming pera sa bank, kung ano-anong binibili, hindi ko na pala masustain. So, maganda na nga rin po nangyari yun kasi mas malaki opportunity na binigay ni Lord kayon dito sa Prestige. Mas kaya ko na siyang i-handle. Dapat talaga meron kang awareness, no? Yung napagdaanan mo mga problema, dapat may realization ka agad, may reflection, and then adjust ka agad. Kasi yung iba po minsan akala nila hindi nauubos yung pera. Pag laging mga biglang may opportunity, tas biglang ubos, the following day wala na, di na makabangon, parang ganun. Alright, so Boss Manix, maraming salamat sa aming imbitasyon na ma-interview kita. Grabe, it's a privilege na makaharap ko ang isang nagtatagong bilyonaryo. And sobrang hinahangaan ko yung brand mo, ang dami mo natutulungan. Actually, nakakatulong ko sa bansa natin by providing opportunities. At ngayon, maraming mga dating OFW na napauwi dahil sa business mo na Prestige. Bukod dyan, hindi lang sa OFW, ngayon CEO na ng kanilang mga sariling brand. So masaya ako at nakakapag-provide ka ng ganito. So para naman sa mga viewers namin, paano kanila ma-reach out? Sa TikTok ko po is Manix Carancho Official. Sa Facebook, Manix Carancho. And sa Prestige naman po, Prestige International Official. Kung may mga questions kayo, sumasagot naman po ako sa Facebook. Ayan. So mga boss, kung kayo po ay nagnanais na magtayo ng sarili ninyong brand ng sabon, sarili ninyong brand ng lotion, sarili ninyong skincare line, pwede nyo pong kontakin ang Manix Carancho Manufacturing at tutulungan po nila kayo. For as low as 500,000, kayo po ay magiging CEO na ng sarili ninyong produkto. Ang kagandahan sa ganitong klase ng mga produkto, mga boss, unang-una, patok na patok siya sa merkado, lalong-lalo na sa TikTok shop. Pangalawa, napakaganda po nitong negosyo na to dahil walang panis. Kung may expiration man, aabutin pa ito ng 2 to 3 years bago ma-expire ang produkto. Kaya naman talagang makakasiguro kayo na yung pera ninyo is intact, tsatsagain nyo na lang talagang ibenta, i-market ito. At syempre, kung gusto nyo na rin i-market, meron din Manix Talent Agency na kung saan po pwedeng sila na rin ang tumulong sa inyo sa marketing. At kung kayo naman ay nag-uumpisa, po pwede naman kayong sumubok mag-resell, mag-distribute ng mga produkto ng Prestige International. So yan na ha, lahat ng request ninyo, magiging reseller muna kung walang puhunan, magpapagawa ng sarili produkto, nandyan na. Kukuha ng mga talent, ng mga tao para sa marketing ng negosyo ninyo, nandyan na. So kompletong-kompleto na yan. So ang kailangan nyo na lang gawin, i-type nyo sa ating comment section, Manix, M-A-N-N-I-X, para kayo po ay makontak ng aming team at maibigay po namin ang inyong details kay Boss Manix. Maraming salamat sa iyo, Maraming boss. salamat po. At sa mga tagapanood po natin, maraming. Alright, and please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli maraming salamat sa inyo mga boss, and God bless sa inyo lahat.